At ito na po, mag-umpisa tayo. Ay muli po at magandang araw po sa lahat po ng ating nandyan po sa palatuntunan na ito ng YouTube channel kung saan ito po ang kinikilala na sa panahon ngayon next level na po ang lahat ng mga tao. Kumbaga nag-upgrade na po lahat ng mga sa panahon po natin ngayon, upgraded na ang lahat ng bagay. Kung kaya sa multimedia po ay upgraded na rin tayo. Ito na po yung tinatawag na internet platform, ang YouTube channel ng Magbalik Islam Vlog. Ito naman po muli tayo ang inyong likod na bumabati sa inyo at naghihingi ng paumanin sa ating madalang na pagbibigay ng vlog sa panahon natin ngayon, sapagkat marami po tayong chances at wala po tayong mga material o mga tinatawag na pagkakataon. So alhamdulillah po, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat at ang pagbabalik loob ay alang-alang lamang sa dakilang lumikha. Ang balay ko ang aking gawain ito, unang-una sa dakilang lumikha, pangalawa po sa lahat ng aking mga subscriber na patuloy pong nakaabang o nakasubaybay sa ating YouTube channel o yung tinatawag na internet platform sa panahon natin ngayon, ang Magbalik Islam Vlog channel. Ayun po, mag-subscribe po kayo at kung dumaan kayo sa ating vlog na ito o yung sa ating YouTube channel ay pakisubscribe lang po at pakihit ang notification buzzer at higit sa lahat po ay mag-comment po kayo upang magkaroon po tayo ng tinatawag na next level o ma-upgrade natin ang ating mga reaction vlog sa panahon natin ngayon. So sa ngayon ay ang ating reaction vlog lamang sa napapanahon natin ngayon. So alhamdulillah, so tulad pong muli ang aking banner ay ang pagbati ng kapayapaan sa lahat po ng kamusliman sa buong mundo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pambungan na tinatawag na Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya laula an hadana Allah. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat at ang pagbabalik loob ay alang-alang lamang o iniaalay lamang sa Allah, sa dakilang lumikha, Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang lahat ng may gawa, ng nakikita at hindi nakikita, nangyayari at mga mangyayari at mga may kapahintulutan ng lahat ng nangyayari sa mundong ibabaw. Ituan ng dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. So muli po, ang aking banner na aking pambungad na sinabing ang papuri sa lamang, ang lahat ng kanyang gagabayan ay walang makakapagpaligaw. Yun po ang Tagalog ng hada na lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. So wala pong makakapaggabay kundi ang gabay lamang ng dakilang lumikha. Kung sino pong gabayan ng dakilang lumikha sa kanyang puso, pagkalinaw, pagkakaunawa, pagkakaintindi, pagkakahumaling sa isang bagay ng kabutihan at pagkakahumaling doon po sa katuruan ng tinatawag na katuruan ng kapayapaan, katuruan ng relihiyon ng Islam, katuruan po ng naaayon po sa tamang panahon at naaayon po sa ating huling kasaysayan ng mga propeta at mga mensahero po ng pinadala ng Allah ng Islam. So ang una po muli ay ang pagbati ng kung sinong gabayan. Kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagpaligaw sa kanya sa aking pambungat. Walang makakapagpaligaw sa kanya. Hindi siya maniligaw kung sinong gagabayan. Ibig sabihin lamang po, ang tao pong ginabayan sa Islam ay hindi kanyang sarili, kundi ginabayan siya ng dakilang lumikha upang makapasok siya, maunawa niya, maintindihan niya ang relihiyon ng Islam. Kung sino pong gabayan ng Allah, ay isipin niyo po, itanim niyo po sa isip na walang makakapagpaligaw sa kanya kapag ginabayan siya ng dakilang lumikha. Walang makakapagligaw sa kanya kapag ginabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sino naman po ang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino po ang mga iligaw? Sino po yun? Yun po yung mga iniligaw ng dakilang lumikha na humaling sa kamunduhan, na nagkagusto sa lahat ng mga kinang ng daigdig na ito, nilalaman ng mga mundo na ito, mga kotse, mga bahay, magandang buhay, magandang trabaho, magandang asawa, magandang mga tinatawag po nilang tagumpay para sa kanilang komento o sa kanilang tinatawag na kaisipan ng kanilang kaalaman. Kasi yun na po yung narating ng kanilang kaalaman. Iniisip nila, tagumpay na yun eh. Yung may hangganan. Hindi nila alam na kahit nga mayaman ka, hindi mo kayang pigilin ang iyong kamatayan.
So ibig sabihin para sa kanila ang tagumpay na yun, kung sino lamang ang gabayan ay walang makakapagligaw, at kung sino iligaw ng dakilang lumikha, iniligaw siya, naging tagumpay na niya itong mundong ibabaw. Nakamit niya lahat ng mga kayamanan na gusto niya, yun ay sa kanyang tagumpay na yun. Ibig sabihin kung sino iligaw niya, iligaw ng dakilang lumikha ay walang makakapaggabay sa kanya. Hindi niya makikita ang daan ng pagiging Muslim, ang daan ng pagiging katotohanan ng Islam. Ibig sabihin, pag iniligaw na siya ng dakilang lumikha, hindi na siya po pwedeng pumunta pa sa katuruan po ng Islam. So yun po ang ating vlog na ito ay reaction vlog patungkol lamang sa mga napapanahon po ng ating nangyayari sa kapaligiran po ng kapaligiran po natin na ito na katatapos ng Muharram. Ito na po ay Safar. Tapos na po yung unang buwan ng sa Hijrah calendar, ito na po yung Safar. So, at yung napapanahon po natin sa panahon natin ngayon ay yung pong talaga naman, Allahu Akbar, nagsusumikap ang sangkatauhan na makamit ang tagumpay na sinasabi nila, narating ng kaalaman nila, na akala nilang tagumpay ay yung magkamal ng kayamanan, magkamal ng maraming salapi at ng mga yaman sa mundo at magkaroon ng magandang kinabukasan. Opo, hindi po ako nagsasabi na mali po yun, tama po yun. Ngunit, wag po nating kalilimutan ang mga ipinayo, ang mga iniwan ng mga propeta, ang binuhay nila, na ano po yun? Ano po yung mahalaga? Yung kaalaman, yung knowledge. Yung knowledge po ay hindi na po natin pinahahalagahan sa panahon po natin ngayon. Kung kaya po, ang nakikita natin ngayon, ang mga tama ay nagiging mali. Totoo po yan. Marami pong mga bagay ang nakikita natin mga ginagawa ng sangkatauhan na tama sa kanilang mga advokasya, sa kanilang mga kabutihang ginagawa. Ngunit sa paningin ng sangkatauhan, maski na po ang mga namumuno, maski na po ang may mga tinatawag natin mga personnel, o yung mga tinatawag nating mga, sabihin na natin may katungkulan sa gobyerno, ang mga gumagawa ng tama ay sa paningin nila, ginagawa nila ay mali. So nagkabaliktad na po yung panahon natin ngayon. Lahat po ng nangyayari o yung mga ginagawa ng sangkatauhan ng mga kamusliman na ginagawa nilang tama ay nagiging mali sa paningin ng sangkatauhan ng mga taong mangmang. Kaya nga po sa aking vlog na ito, nanghihikayat ako sa inyo na magsikay o maghanap o kailangan sumubsob natin ang ating sarili sa pag-aaral. Huwag po nating tigilan, huwag po nating hintuan, huwag po nating pabayaan na hindi tayo matuto, hindi natin makamit ang kaalaman. Kasi ang kaalaman na ito ay yung talagang magbibigay sa iyo ng direksyon patungo sa tama. Yun talaga magbibigay sa iyo ng tama na iniisip mo tama. Ngayon, minsan naman, kung ang natutunan mo o nalaman mo ay mali, sa paningin mo tama na yun. Kasi yun nga yung natutunan mo eh. Kaya nga ang kailangan ng paghahanap ng kaalaman ay nasa tama. Kaya ang paghahanap ng knowledge ay kailangan po ay tama po ang ating gawa, ang ating mga gawain. Doon po nakabase yung ating mga prinsipyo na kung kaya ginagawa natin itong tama, ginagawa natin ito dahil alam natin tama sa pagkakakuha ng ating kaalaman. Sa pagkakaroon natin ng pagtuklas natin na ito po ay tama sa ating nakuhang kaalaman, yun na po yung nakikita natin tama. Mga kabalik Islam, mga kababayan, mga minamahal kong kapatid na aking mga subscriber dito po sa ating bansang, nakakalungkot pong isipin na marami po na napapabayaan na nila ang kanilang pagiging Muslim. Napapabayaan na nila ang kanilang mga obligasyon sa dakilang lumikha. Ano po yun? Yung 5 beses na pagdarasal. Yung 5 beses na kung saan ipinagutos ng Allah, pinagutos ng mga propeta, ginawa ng mga mensahero at mga propeta na ipinadala ng Allah, na ipinagutos ang 5 beses na pagdarasal at ipinagutos ang paghahanap. Sinabi nga doon sa Sahih Bukhari, talabul ilm faridatu ala kulli Muslim. Ang paghahanap po ng kaalaman ay obligado, ipinaguutos. Talagang pinipilit na kailangan mong hanapin, kailangan mong tuklasin, kailangan mong malaman ang mga kaalaman sapagkat maraming kaalaman ang naliligaw at maraming kaalaman din naman na natututo mula sa mali. Mga kabalik Islam, nakakalungkot po yun dahil ang kaalaman ay minsan nagiging mali sa kanya sapagkat sa paghahanap niya ng mali ay sa paghahanap niya ng kaalaman ay minsan nakukuha niya yung mali.
Dapat po ang kunin nating kaalaman ay yung tama na tulad po nito aking isang kasabihan na napasok sa aking isipan na minsan po ang salawikain ay minsan tumatama na kung sino po yung hindi lumingon sa ating pinanggalingan ay hindi po makakarating sa paroroonan. Ano po yung ibig kong sabihin? Kung sino pong lumingon sa ating kasaysayan, ano na po ang kalagayan ng ating Pilipinas sa panahon natin ngayon? Ano po ang kinahihinatnan ng ating mga kapwa-kapatirang Pilipino? Napupunta po sa wala, napupunta po sa pagkaligaw. Hindi ba po ba? At nakakalungkot po ang isipin, ang katotohanan ay wala na po. Sapagkat hindi po natin nilingon po ang ating nakaraan. Alamin po natin, sabi nga ng salawikain, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Asa na po ang paroroonan natin? Ano po yung patutunguhan ng sangkatauhan? Hindi na po natin nilingunan. Sinabi po ng ating mahal na Pangulong si Duterte na tayo ay pinanganak na mga Muslim dito sa bansang Pilipinas. Nauna po ang kasaysayan. Nauna po ang mga kamusliman dito sa bansang Pilipinas. Na hindi pa bansang Pilipinas ito po. Ito ay Maharlika. Ito po yung bansa ng kamusliman ng 10 dato. Sa mga ninuno natin na kung saan hindi nila pinayagan na makongker, masakop ang ating bansang minamahal na inang bayan. Ngunit ano na po ang nangyayari sa atin ngayon? Anong paruroonan, anong patutunguhan ng ating bansang ito? Kundi po sa sobrang talino ng ating Pilipino ay nagiging bobo na. Sa sobrang talino na po ng ating mga Pilipino ay nagiging bobo. Totoo po yung kasabihan na ang talino ng Pilipino, bakit nangyayari yung kamangmangan? Dahil sobrang talino nila, nangyayari na yung kamangmangan. So dahil hindi nila binibigyan ng priority yung kaalaman, ng tunay na kaalaman ng ating kasaysayan, ng ating mga ninuno, babalikan ng nakaraan, ang ating mga magulang. Anong iniwan ng ating mga magulang? Anak, huwag ka magpapagutom. Anak, huwag ka magpapatuyo ng pawis. Yan yung mga kadaga, yan yung mga salita na iniwan ng ating mga magulang. Ngunit, asa na po ang ating mga magulang? Wala na po sila. Asa na po ang kanilang mga iniwan? Wala na rin po. Tuluyan po natin ibinaon ang kanilang kaalaman. Ibinaon na natin sa lupa na napakalalim, 60 feet below the ground. Minsan, wala na. Talagang kamangmangan na ang lumalaganap po. Wala na ang ating itinuro ng ating mga magulang na respetuhin natin ang ating mga magulang, bigyan po natin ng respeto, bigyan po natin ng kahalagaan ng ating mga magulang, na kung saan po sila po, kung dahil po sa kanilang mga magulang, hindi nila pinagsikapan na magkaroon ng mabuting pamilya, pinagsikapan nila na magkaroon ng anak na mabuti, ay nung tayo naging lumaki, tumanda na, nagkaroon ng kaalaman, pinabayaan na natin ang ating mga forefather, ang mga elderly, ang mga ating mga magulang. Nakakalungkot pong isipin ng ating mga magulang, wala na po tayong respeto. Yan po yung ano po yung patutunguhan ng ating sinasabing next level, ng ating sinasabing upgraded na ang lahat, ng ating sinasabing mga napapanahon ngayon. Wala na po tayong paglingon o pagsulyap sa ating nakaraan. Sulyapin po natin ang ating nakaraan, ano po ang ating kasaysayan, ano po ang ating kinalakihan sa ating mga magulang, pagbibigay galang, pagbibigay ng respeto, pagbibigay po ng kahalagaan sa pagkain, pagbibigay po ng kahalagaan sa mga iniwan nila na paggising sa madaling araw upang magpasalamat sa dakilang lumikha. At mula sa iyong paggising ay magpasalamat ka dahil kayo may natitirang buhay, may natitirang lakas at may natitirang ibinigay ng dakilang lumikha sa iyo na bilang biyaya na hindi tinatanaw ng isang tao, na ito'y malaking biyaya sa isang bilang tao, mga kababayan, mga kabalik Islam. Malaking biyaya po ang binibigay po sa atin ng dakilang lumikha sa araw-araw. Wag po natin isa-isang tabi ang mga biyaya na ibinibigay sa atin ng dakilang lumikha. Mga magulang, mga kababayan, mga kabalik Islam, ang vlogger po na ito ay patungkol po sa lahat ng sangkatauhan, hindi po sa mga balik Islam. Maniwala kayo sa hindi. Tayo po ay lahat hahantong sa kamatayan. Tayo po ay may katapusan. Tayo pong lahat ay may hangganan. Maging ang nakikita po ng ating mga isipan na nakita po ng ating isipan na mga liwanag at nakita nating kadiliman. Ano po ang kapalit nito? Kung may liwanag, may kadiliman. Kung may pagkalakas, ay may kahinaan. Kung merong
Kung mayroong pagtubo ay may paglalagas ng halaman. Ang lahat po ay nagbabago. Wala po yung kasabihan na hindi nagbabago. Ang lahat po ay nagbabago. Huwag po kayong maniwala na hindi nagbabago. Ang lahat po ay nagbabago. Ang sabi po ng isang magkaibigan, huwag na huwag kang magbabago pag ikaw ay meron ng karir. Huwag na huwag kang magbabago kung ikaw ay mayaman na. Ngunit ang kasinungalingan po sa walang kaalaman ay isang salita lamang na parang salita sa hangin. Ang lahat po ay nagbabago. Isipin po natin, kung hindi magbabago, ang tao po ay tumatanda. Babalik pa ba siya sa kabataan? Ang liwanag po, ang ating araw na nangyayari sa napakatanda ng araw na panahon na ito. Babalik pa ba ito sa mga tulad ng mga nakaraan sa panahon ni Noah, sa panahon ni Abraham, sa panahon ng mga propeta doon sa lahat, ng mga naunang tao sa buong mundo, sa at ng mga naunang nasyon, ibabalik pa ba yun? Hindi na. Tayo po ay papunta sa kamatayan. Tayo pong lahat ay papunta sa araw ng paghuhukom. Tayo pong lahat ay mananagot sa dakilang lumikha. Tayo pong lahat ay papanagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang isang tao ay may pananagutan sa kanyang pasahero, kung siya ay driver, ang isang piloto ay may pananagutan sa kanyang pasahero bilang isang eroplano, plane pilot. At kung isang kapitan ng barko ay may pananagutan din siya sa kanyang pasahero, sa kanyang cargo, ang kanyang pananagutan na iyon ay patungkol lamang sa sentido komon o logic lamang ng sangkatauhan na tayo ay mananagot sa ating pinaggagawa sa mundong ibabaw na ito, ang ating balat, ang ating laman, ang ating hangin, ang ating mga kaalaman, ang ating lahat-lahat ay may hantungan. Ang lahat ng nangyayari po sa mundong ibabaw na ito, mapaanong kulay ng iyong balat, ng iyong kultura, ng iyong level, ng baitang, ng iyong antas ng pamumuhay, yun po ay may hantungan, yun po ay may hangganan. Ang lahat po ay dadaan po sa huling hantungan na pananagutan na mananagot tayo sa dakilang lumikha. Ano po ang dakilang lumikha na hindi po natin kilala sa mga hindi po Muslim? Ang dakilang lumikha po ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan bumabati ko sila. Total reaction din man ang ating vlog na ito. Bumabati ko sila sa multimedia ng mga Facebook, Twitter, Instagram, lahat po ng multimedia platform na tinatawag nating internet platform na ito, YouTube channel, na sinasabi nila ang Islam po ay ganito, ganyan, mali. Maraming mga nagsasabi ng gano'n, ngunit hindi nila inaalam, hindi nila pinag-aaralan. Alamin muna nila ang salitang Arabic bago nila batikusin ang Quran. Sapagkat ang Tagalog na Quran ay hindi po Quran. Ang English po na Quran ay hindi po siya Quran. May mga bumabatikos dyan sa Facebook, sinabi natin dyan sila, Pastor Talibong, sila, marami pa, kailangang pangalanan pa. Sa napakatambak po ng mga kamangmangan po sinisira pagbabatikos nila sa Islam, sapagkat sinasabi nilang mali o nakabasa sila ng isang translation lamang doon sa Quran na sinasabi nila, yun ang kautusan, yun ang katuruan ng Islam. Maling-mali po yun, hindi po yun ang Quran. Yung Tagalog, yung English, hindi po yun ang Quran. Mag-aral po kayo ng Arabic. Sapagkat po ang Arabic po, ang Fas, ang Nawawiya, o yung sinasabing po o yung Lugatul Arabiya po, ang luga po ng Quran. Ang Lugatul Arabic, wal Lugatul Quran, wal Lugatul Jannah po, ayun po ang tinatawag na banal na Quran. Yun po ang tinatawag na Quran. Hindi po Quran yung translation. Ang Quran po ay original na salitang Arabic, na ang Arabic na ito ay napakalawak, napakaliwanag, broad, napakalawak ng kanyang vocabulary. Hindi po agad may tatranslate sa salitang English, sa salitang Tagalog na sinasabi nila pag sinabing yad. Ang sinabing yad ay kamay. Ngunit ang kamay ay kasama yung braso. Hindi po isang literal na kahulugan pag sinabi po sa yad ay kamay kagad, o ras, o sinabing ras ay ulo. Ibig sabihin po ay hindi po agad may tatranslate sa napakalawak po ng kahulugan ng Arabic. Napakalawak ng kanyang vocabulary. Hindi po agad ang kahulugan o kung anong sinabi sa Quran ng Tagalog ng translation ay yun na ang kanyang patungkol. Mali po. Hindi po yun ang patungkol. Kaya inihikayat ko po ang lahat po kayong mga bumabati ko sa Islam na alamin po ang katuruan ng Quran sa salitang orihinal ng Arabic, ng Nawawi, ng Fusha, ng Fas, ng Fushatul Lugatul Arabiya, Fusha. Yun po ang inyong Arabic ng
Turkey, Arabic ng Syria, Arabic ng Egyptian, Arabic ng Jordan, Arabic ng Palestine, Arabic ng Saudi Arabia, o Arabic ng kung saan sa Arabo, hindi po yun ang tunay na Arabic. Ang Arabic po ay yung Lugatul Quran wa Lugatul Arabiya. Yun po ang Arabic ng Quran. So, bumalik muli tayo sa ating mga reaction vlog na ito. So, ang vlog po na ito, iniaalay ko po sa Allah. At doon po sa ating mga subscriber na patuloy na sumusubaybay, na umumingi ako sa ng paumanin, inshallah, hindi ako nakakapag-vlog. So inshallah, sa dahilang napapasok ng kamangmangan ng utak natin. So na ibig ko sabihin, kahit po nakapag-aral na tayo, kahit po nakapag may itinataas ka ng iman, ay wag mong sabihin na ikaw yung may kaalaman. Marami pa po yung may kaalaman. Kung ikaw yung pagsubok, ikaw yung napakababang klase, marami pa pong naghihirap sa iyo. Kung ikaw yung matalino, marami pong pinakamatalino pa sa iyo. Kung ikaw ay may takot sa Allah, marami pa yung pinakamay takot sa iyo. Kaya wag mong sabihin na ikaw ay kinaawaan ng Allah. Huwag ka magmataas, huwag ka magmayabang. Sapagkat po, ang lahat po ay kailangan sa ipinagutos ng Allah at isinabuhay ng Propeta Muhammad na sinabi sa Quran na laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sabi niya po, ang pinakamagandang ugali ay ang pinakamagandang modelo ng ating kamusliman sa buong mundo ay ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa kapayapaan, na hindi siya nagmamataas, hindi siya nagpapakita ng kayabangan. Siya po ay napaka-humble na tao. Siya po ay masasabi natin talagang dapat gayahin, dapat nating tularan, dapat nating tularan ng kanyang pamuhay, ugali, pananamit. Ang lahat-lahat po ay hindi natin gagayahin yung buhay niya. Ibig sabihin, magsasakay tayo ng camel sa disyerto. Hindi. Ibig sabihin, gawin natin yung paano naintindihan ng propeta, paano naintindihan ng mga sahaba ang Islam. Kung paano nilang naintindihan, yan po yung sinasabi rin ng ating scholar na minsan na nagmamayabang tayo sa Islam, natutunan tayo ng konti, nakabasa lang. Hindi po. Kailangan po ang pagsunod sa Islam po ay kung ano po yung pagkakaintindi ng mga sahaba, pagkakaunawa nila doon sa katuruan ng Propeta Muhammad, pagkakaintindi nila doon sa Islam po. Ayun po. So, alhamdulillah po, at itong vlog natin ay makakapagbigay ng eye-opener, makakapagbigay ng bukas ng mata sa ating mga subscribers, sa ating mga dumadaan sa YouTube platform, sa ating Magbalik Islam Vlog channel, na sana po patuloy kayong makinig sa ating vlog na ito at patuloy po kayong sumubaybay sa ating mag-comment po kayo sa kaba. Mag-komento po kayo kung ano po na ang maganda nating i-topic, inshallah. So, sa panahon na wala pa rin tayong comment, alhamdulillah, nagpapasalamat din ako sapagkat ang ating mga vlog na ito ay nagiging reaction vlog sa pansamantala po lamang, ay sapagkat wala po tayong kahihinatnan sa ating resources, sa ating tulad ng mga ibang magagandang YouTube channel dyan na may mga pang budget sila para makapag-vlog ng pinakamaganda nilang vlog. Ngunit tayo ay wala po tayong resources. Alhamdulillah, ang lahat ay papuri sa Allah. Ang sa akin lamang ay magbigay ng kaalaman sa mga nakakapagduda, magbigay po ng tamang pagbabalik sa tamang landas. Ibig sabihin, lahat po tayo pinapasukan ng kamangmangan. Lahat po ng sangkatawan, kahit po tayo ay nakapag-aral na sa Islam, kahit po tayo mataas ang iman natin, huwag po tayo magmalaki, huwag po tayong iwanan ng kaalaman. Huwag mo natin isa-isang tabi. Huwag po natin isa-isang tabi. Huwag po natin itabi ang kaalaman ng Islam. Kailangan po tayong mag-aral ng maigi, magsikay ng kaalaman, magbasa po ng Quran, magbasa po ng mga istorya ng propeta, istorya ng mga sahaba, ugali ng propeta, ugali ng mga sahaba, attitude ng mga sahaba, attitude ng mga propeta. Ano po ang kanilang priority? Yun po, ang ating vlog po ng mga nakaraan. Ano po yung priority natin? Magbuhay lang ba? Mamuhay lang ba? Magpakataba? Gumanda yung katawan? Mag-gym? Magpayaman? Magkaroon ng mansyon? Magkaroon ng sasakyan? Magkaroon ng McLaren? Magkaroon ng Aston Martin? Magkaroon ng magandang karir? Magkaroon ng maraming pera sa bulsa? Magkaroon ng magandang asawa? Yan ba ang tunay na tagumpay? Yan ba ang tunay na ating priority? Yan po ba ang ating dapat gawin? Mga kabalik Islam, sa aking reaction vlog na ito, ang priority po natin ay ang ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang priority po natin dapat gawin ang isabuhay po ang Islam. Ang i-practice po ang Islam. Sapagkat yan po ang solusyon sa mga problema. Sinasabi po, ang solusyon po sa panahon natin, ang solusyon sa lahat po ay ang Islam.
Bakit hindi nagiging solusyon ng Islam? Hindi naman tayo practicing. Hindi naman tayo, panay tayong batikos. Bakit panay tayong tumitira ng ibang tao? Ganyan, ganito, ganyan. Bakit may mga ganyan? Ibalik po natin sa ating sarili. Dapat po ang lahat po ay bumabalik po sa ating sarili. Huwag po tayong humusga sa ibang tao, sa ibang bagay, sa lahat na nakikita natin. Magbalik po tayo sa ating sarili. Pinagbabawal po ng Islam ang humusga po sa ibang tao. Tulad po ng ating vlog dati, yung sarili po natin, ang matindi nating kalaban. So, magbalik po tayo sa ating mga sarili. So, magbalik po tayo. Huwag po tayong musga. Huwag po natin musga ng lahat. Mag-aral po tayo ng maigi. Huwag po tayo isa-isang tabi ang kaalaman. Huwag po natin pabayaan na tayo ay tangayin ng ating kamangmangan. Tangayin ng ating kalituhan, ng ating tanong, ng ating ano ba yung priority natin? Ang priority natin ay isa buhay. Itayo ang sambayang, itayo ang sala, itayo ang pagsamba sa Allah, ikalulugod ng Allah. Itayo ang priority natin, isa buhay ang Islam. Yan po ang pinaka-priority natin. Sa isang araw, ang priority natin ay kailangan may isa buhay ang 5 beses na pagdarasal. Hindi ang makakain. Second priority, third priority na lang yan. Magkaroon tayo ng kalakasan para masamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang pagsasambayang, ang samba, ang sala ay dito lamang sa mundong ibabaw. Wala po tayong gagawin sa kabilang buhay na doon. Hindi na po tayo magsasamba. Sabi niya, awal su'alu yawmal qiyamah as-sala. Fakad fasadatul amal. Sabi niya, pag natanggap ang sala mo, pag natanggap ang pagadsalahatul aman, pagad pasatul aman, pagad salahatul aman. Pag natanggap ang sala mo, tanggap din ang iyong mga gawain. So ang unang priority po natin ang practicing ng pamumuhay ng Islam, magkaroon ng tunay na takot sa Allah, magkaroon po ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isabuhay po ang Islam. Yan po ang ating magkaroon ng takot sa Allah, magkaroon ng tamang pakikitungo sa sangkatauhan, tamang pagrespeto, tamang ipakikitungo sa lahat ng mga tao. Maging mayaman, mahirap, pangit, maganda, lahat ng tao ay maging mabuti tayo sa kanilang pakikitungo. Maging mabuting halimbawa po tayo sa kanila. At higit po sa lahat, maging mabuti po tayo sa pananalita. Dahil iyon po ang pinaka-the best na pagpapaliwanag kung ano po ang ating paniniwala ng Islam. Ayan po ang iniwan ng propeta na maging mabuti sa iyong pananalita, sa iyong gawa, sa ibang tao. Upang magigitan nila o makita nila na yun po ang katuruan ng Quran, yun po ang katuruan ng Islam na upang makita nila at magustuhan nila kung ano ang tinuturo at katuruan po ng Islam na tunay na kaligtasan sa kabilang buhay po. Na ang priority natin, ang mundong ibabaw ng pagsamba sa Allah, ay hindi po natin priority ang kayamanan. Second na lang yan ang ating pamumuhay sa kinabukasan sa mundo ito upang maging maganda ang iyong pag-ibada, upang mapahusay ang iyong pagsamba sa Allah. Magsikap tayo na magkaroon ng kayamanan, magamit sa tamang sadaka, magamit po sa tamang pagpapaganda, pagpapahusay. Hindi po tayo paramihan ng ibada. Pagandahan po tayo. Pagandahan, pahusayan. Sinabi po ng Allah sa Quran. Nakalimutan ko lang yung aya na yun. Pero pananindigan ko at pananagutan ko ang aking sinabi ay nasa Quran. Doon ay kailangan pahusayan tayo, pagandahan tayo sa ating mga mabuting gawa. Ibig sabihin po nun ay, ibig sabihin kung marami kang pera, magpakain ka sa mga taong mahihirap, magkaroon ka ng pakain araw-araw. Yan po yung kabutihan na dadalhin po natin sa kamatayan. Yung kabutihan na kapag nagpakain ka sa tao ay yung nakasulat sa iyo yun, sa good deeds mo, na hindi mababawasan bilang mabuting gawa sa kabilang buhay at yun ay magiging isang sandata mo. Ang kabutihan po natin ay sandata po natin sa kabilang buhay. Yan po ang ating reaction vlog na ito na huwag po natin kalimutang mag-aral. Ang ano po ang priority natin, na ano po ang ating sandata sa kabilang buhay. Ang sandata natin ay paniniwala sa dakilang lumikha ang Allah. At ang sandata natin ay ang takot sa Allah. At ang pakikitungo sa Allah, pakikitungo sa sangkatauhan, pakikitungo sa Allah. At ang sandata natin ay ang kabutihang gawa natin. Kapag ka namatay tayo, ano po yung ating madadala? Ang madadala po natin yung ating kabutihang nagawa. Ang mabuting asal, mabuting pakikitungo, mabuti po yung ating mga kabutihang iniwan sa sangkatauhan. Kabutihang asal, kabutihang loob na iniwan po natin sa ating mga abot
kamay o abot kaya ng ating mga nakikihalubilo sa pang-araw-araw. Mga kabalik Islam, mabilis po yung oras natin. So, ang mga comment po sa ating vlog ay kailangan gusto nila yung sandali lamang. So, ito po yung ating vlog na ito ay tama lamang ito, mga 25 minutes to 30. So, yan po ang ating vlog na ito at yan po yung ating muling reaction vlog sa ating vlog na YouTube channel vlog. At patuloy po kayong sumubaybay sa ating vlog na ito at patuloy po kayong mag-subscribe, magbigay po. Hindi po tayo naghahanap ng ma-monetize ang ating YouTube channel. Ang inaangad po lamang natin ay mapabuti, mapaganda ang ating sa abot ng aking kakayanan. Mapabuti ko yung aking YouTube channel po. Ang ating vlog na Magbalik Islam Vlog. So sa kakayahan ko po, ito lang po ang ating kakayahan. At alhamdulillah, ang pasasalamat ko sa Dakilang Lumikha, pinupuri ko ang Dakilang Lumikha. Sa lahat-lahat po na kanyang ibinibigay sa akin na kakayahan po sa aking vlog na ito ay yan lang po ang makakayanan natin sa abot ng aking makakaya. So, sa mga dumadaan sa YouTube channel ay wag po ninyong skip ang aking channel na ito sapagkat napakaganda po ng itinuturo na ito. Kung ano po ang priority natin sa mundong ibabaw, yan po ang aking iiwan. Ano po ang ating priority, yung ating dapat nating priority sa pamumuhay sa mundong ibabaw. Dapat nating hangganan dahil tayo mamamatay, hindi natin alam kung kailan. La tadri nafsun mada taksibu gada, wala tadri nafsun illa bi ayyi ardi tamut. Walang nakakaalam ng gugugulin natin bukas at walang nakakaalam kung saang bansa, saang ard, saang kalupaan tayo mahihimlay, saang kalupaan tayo mamamatay. So yan po, Diyos mabalos po sa inyong lahat. Yan po ang salitang Kastila na iniwan sa atin na pinakamagandang pagbati raw sa kanila na Diyos mabalos at maraming pong salamat. Natutuwa po ako sa aking mga bagong subscriber po muli at sa pambansang kapulisan natin na patuloy na subscribe sa ating YouTube channel na yan sila Hero, yan sa ating mga pambansang kapulisan na katulad niyo po ako sa ating pagbibigay po ng advokasya ng kapayapaan po natin sa ating lugar na nasasakupan. Kung sa kanila po ay may AOR o yung Area of Responsibility, kapayapaan po sa aking lahat ng inaabot ng kakayanan, lahat ng aking makakayanan. So maraming salamat po at hanggang sa muli po. At yan po ang ating advokasya na magbigay po ng tamang kaalaman, mag-iwan ng kabutihan po sa mundong ibabaw na sa panahon natin ngayon. Ito na po ang updated at next level ng napapanahon ang YouTube channel, ang internet blog, multimedia platform na hindi na po libro sa panahon natin na kami mga mabaybay sa YouTube channel at ito po yung ating vlog na Magbalik Islam Vlog. Maraming salamat po at dahil ako po ay patuloy po muli na nagbibigay sa inyo ng paalala na ang ating Magbalik Islam Vlog, nakalagay naman po yung mga aking cellphone number. Huwag po kayong mahiyang tumawag sa aking cellphone number. Huwag po kayong mahiya kasi may mga tumatawag dyan na hindi nagsasalita. Huwag po kayong mahiya, Tagalog po ako. At kung gusto naman yung English, Englishin po natin. Tagalog kayong mahinga, humingi sa akin ng sadyada ng libro, ng mga libro ng Quran in Arabic, in English, o yung tinatawag na translated lamang po, yung nearest, o yung pinakamalapit na kahulugan ng Quran, yung Tagalog. At pinakamalapit na kahulugan ng English, hindi po yung actual na literal na kahulugan ng Quran, kundi yung nearest translation lang niya yan. Pinakamalapit na kahulugan ng Quran. Hindi po yan ang patungkol niya ng sinasabi sa Quran, sapagkat meron pa po tinatawag na sababun nusul o yung dahilan ng pagkaka-revelation ng Quran. May mga abrogated po dyan sa Quran, o kaya hindi po talaga dapat gamitin basehan yung mga sinasabi ng mga iba na yan na po yung sinabi sa Quran, yan na po pinagbabasihan na nila. Hindi po yan. May mga abrogated po. Kaya po dapat maintindihan po natin ang lingwahe ng Arabic ng Quran, sapagkat yan po ay may sababun nusul, may cause of revelation, at yan po ay may mga dahilan kung bakit nirebuild ng Quran na yan po. So yan po, ako po ay patuloy na nagbibigay ng mga babasahin mga libro, sapagkat alam niyo po ang inyong lingkod ay isang book lover. Kung bakit tayo pumasok sa reliyong Islam, naganap ng kaligtasan, natutunan ng mga priority, ay dahil po sa libro, sapagkat panahon po namin na yung libro. Ngayon po ay panahon na ng social media platform. Patuloy kayong sumubaybay at huwag kayong maya o huwag kayong magdalawang isip na tumawag po sa cellphone na 09
0926-404-6992. Yan po ang aking cellphone number. Tumawag po kayo upang manghingi ng librong babasahin, ng Tahara at Sala, Fiqh Sunnah, ng mga iba po mga libro ng patungkol po sa katuruan po sa Islam. So yun po ang aking extension ng pagbibigay ng kabutihan po, ang ating magbigay ng kabutihan sa inyo. Maraming salamat po. Muli po sa pambansang pagbati, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, at pambansang pagbati ng kamusliman sa buong mundo, ma'assalama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diyos mabalus po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.